Paano kung malaman mo na yung kausap mo pala ay nasa ibang panahon? Anong gagawin mo? Ako si Ellie Montoya, 27 years old, isang architect sa taong 2025. Lumipat ako sa isang apartment sa Manila upang magsimula muli. Ngunit sa loob ng aking bagong tahanan, isang rotary phone ang nag-connect sa akin sa isang babae na hindi ko inaakala na bahagi pala ng aking kapalaran. Siya si Celeste Navarro, 25 years old, isang mamamahayag sa taong 1898 na matapang sa paghahanap ng katotohanan. 2 months na rin akong nakalipat dito. Mukha man luma, pero pwede naman pagtiyagaan. Sente naman na to para sa solo living na kagaya ko. Kung i-describe ko ay may isang malaking cabinet, higaan at study table para sa isang tao. Sa gilid nito ay may isang lumang rotary phone. Yung bilog na iniikot na sa telepono para makatawag ka. Medyo mahirap i-explain eh. Basta alam ko nakakita na kayo nun sa mga palabas. Hindi ko alam kung gumagana pa ba yun. Pero hindi na sumagi sa isip ko na gamitin yun. Kasi sino naman tatawagan ko dyan? Mamaya multo pa makausap ko. Hanggang sa isang gabi, alas 12 ng madaling araw, bigla itong tumunog. Napahawak ako sa cellphone ko sa pag-aakala na dun galing yung tunog. Pero nung chinek ko, wala namang tumatawag sa akin. Hinanap ko yung tunog at nung napalingon ako sa rotary phone, dun ko napagtanto na doon pala galing yung tunog. Ang bihira, magana pala yun. Ano to? Sino naman sa panahon na to ang gumagamit pa ng rotary phone at tatawag ng 10 oras ng gabi? Hello? Sino to? Sino to? Ako dapat ang magtanong yan. Ikaw ang tumawag sa akin. Ha? Di ako tumawag. Ikaw ang nasa caller ID ko. Caller? Oo. Caller ID. Sa'yo nang galing ang tawag. Bigla na lang tumunog ang telepono ko rito. Napaka-formal mo naman magsalita. Lumang telepono. Landline ba yan? Oo, teleponong rotaryo to. Nagulat ako sa sinabi niya. Rotary phone? Sino pa mang gumagamit ng ganun ngayon? Wait, rotary phone? Yan ba yung iniikot para pumili ng numero? Oo? Bakit parang gulat na gulat ka? Tagal na ng phone na yan ah. Gumagana pa ba yan? Ngayon ko lang nasubukan paganahin ito. Akala ko nga ay sira na. Pero biglang tumunog. Tapos ikaw ang nasa kabilang linya. Napatingin ako sa paligid ng apartment ko. Tahimik. Walang kahit anong kakaiba. Maliban sa tawag na to. Sumilip ako sa bintana. Buhay pa naman ako, no? Saan mo ba nakuha yung telephone na yan? Telephone? Ang sinasabi mo ba ay telepono? Oo, basta. Yung telepono mo o ano man tawag mo. Nandito na to sa gusali na tinitirahan ko. Gusali ng Santa Lucia sa Maynila. Ano? Bakit? May problema ba? Ulitin mo nga yung address na sinabi mo. Gusali ng Santa Lucia sa Maynila. Huwag mong sabihin sa akin nasa Unit 304 ka rin. Paano mo nalaman? Ha? Paano? Ako rin nasa Unit 304, Santa Lucia Apartments dito sa Maynila. Napatingin ako sa paligid. Paano kami parehong nasa Unit 304 pero hindi namin nakikita ang isa't isa? Prank ba to? Baka nagkakamali ka lang. Imposible. 2 buwan na ako nakatira rito. Ako naman ay kakalipat ko lang nitong 1 linggo. Di baka ikaw nga yung mali. Sandaling nawala sa linya yung babae. Nagtitripan ba ako nun? Sinilip ko at tama naman ang numero ng aking silid. Weird. Dapat alam ko kung may ibang nakatira sa unit na to. Scammer ka ba? Scam? Anong lingwahe ang sinasabi mo? Ha? Lingwahe yung pinagsasabi mo. Baka naman nang paprank pa lang. Hindi ko alam ang iyong mga pinagsasabi. Napatahimik kami. Sa palagay ko, pareho naming alam na may mali. Pero di namin alam kung ano. Teka, ano muna pangalan mo? At bakit?
Bakit ko naman ibibigay ang aking pangalan? At paano natin malalaman kung sinong nasa maling apartment kung hindi mo sasabihin pangalan mo? Celeste ang aking pangalan. Celeste ano? Apelyido ba? Anong apelyido mo? Navarro. Celeste Navarro. Sige antayin mo ako saglit at tatanungin ko yung landlord ng lugar na to. Lord, bakit mo naman itatanong sa Diyos kung sino may mali rito? Basta, dyan ka na lang muna ha. Huwag mo muna ibababa yung telepono. Hinold ko muna ang aming call ni Celeste para katukin yung may-ari ng building kung may nakatira bang Celeste sa building namin. Magandang umaga po. Gusto ko lang po sana may tanong kung may nangungupahan po ba na Celeste Navarro dito? Sabi niya po bagong lipat lang daw po siya eh. Celeste? Wala naman ako kakalalang Celeste. Tsaka walang bagong lipat dito. Ikaw yung huling lumipat dito sa building natin. Sabi niya raw po kasi nasa Unit 304 daw po siya. Saan mo ba siya nakausap? Dun sa lumang rotary phone po na nakalagay sa kwarto ko. Rotary phone? Wala akong maalala may nakalagay na ganun dun. Pero siguro naiwan niya ng mga huling gumamit ng unit mo. Ganun po ba? Sige po. Baka nagkamali lang po siya ng tinawagan. Sige, iyo. Huwag ka magpapapasok ng mga hindi mo kilala ha. Opo. Sige po. Salamat po. Weird naman nun. Baka siguro nang loloko lang o baka walang magawa yung babaeng yun. Uy, nandiyan ka pa? Oo, nandito pa ako. Bakit? Ang sabi ng may-ari ng building, wala naman daw bagong lipat ngayong buwan. Iba ba ang aking nakausap tungkol sa paglipat ko dito? wait nga. Sure ka bang nasa Unit 304 ka? Oo nga. Nandito ako ngayon, nakaupo sa upuan. At merong malaking bintana sa kanan. Kahoy naman yung sahig. Tapos may lumang mesa malapit sa pinto. Nung sinabi niya yun sa akin, tumayo yung mga balahibo ko. At habang kinakwento ko to sa inyo hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala sa mga sinasabi niya. Ganun din dito eh. Ha? Paano naman nangyari yun? Meron pa pala. May lumang orasan ba sa dingding mo? Yung bilog tapos kulay ginto ang kwadro. Meron. Nandito sa ibabaw ng aparador. Lalong lumakas yung kabog ng dibdib ko. Hindi ito coincidence. May nangyayari hindi namin maintindihan. Okay. Anong kulay ng pinto mo? Kulay kayo manggi. Medyo luma na rin yung pintura. Ganun din dito. Wait. May kalendaryo ka ba dyan? Meron naman. Bakit? Anong petsa dyan sa kalendaryo nyo? 27 ng Marso. I mean, taon. Anong taon kayo dyan? 1,800,978. Bakit? Sa inyo ba hindi 27 ng Marso? Baka nasa kabilang mundo ka. March 27 din sa akin. Oh, parehas lang naman pala eh. Oh, no. March 27, 2025. Dito sa lugar ko.